Magkano nga ba ang sweldo ni Kiefer Ravena at iba pa nating mga kababayan na naglalaro sa Japan B-League? So yan ang pag-uusapan natin ngayong araw, mga kadribol. Yan. So bago ang lahat, bago tayo mag-umpisa, huwag nyo kalimutang mag-like and subscribe sa ating video para updated kayo sa mga upload natin, mga sports updates natin araw-araw. So ayun na nga, yun na nga pag-uusapan natin ngayon kung magkano nga ang kinikita ng mga kababayan natin na naglalaro sa Japan B-League. So dumami nga yung mga Filipino player na naglalaro ngayon sa Japan. So ang una dyan na naglaro ay si Terdy Ravena. So after nun, ngayong season dumami na sila, naging 8 na silang lahat. So sa ngayon meron tayong nandun na rin si Kiefer Ravena, si Ray Parks, si Dwight Ramos, si Kobe Paras naglalaro na rin, Terdy Ravena, Javi Gomez de Leano, nasa Division 1 sila. Saka sa Division 2 meron din tayong dalawang player, si Juan Gomez de Leano at si Kmark Carino. So, isa sa mga dahilan kung bakit pinipili or naglalaro ang mga player natin sa Japan B-League is syempre yung experience, and then syempre hindi natin mapagkakaila na kasama na din dyan yung salary nila or kung magkano yung kikitain nila. So, konting background lang sa PBA kasi, kapag rookie ka, may minimum na pwedeng kitain, minimum contract yung isang player. So sa PBA ang salary cap ng freshman ay 200,000 a month. So katumbas lamang ito ng 2.4 million sa isang taon. Samantalang yung mga veterano naman na player ng PBA, ang maximum salary nila is 420,000 pesos. So, katumbas yon ng mga 2.4 ay hindi. Basta yon, 420,000 pesos a month times 12. So, yun ang i-compute nga natin. Sandali lang, hindi ko na-compute kanina. 420,000 times 12. So, katumbas ito ng halos 5 million pesos. So, humigit kumulang 5 million pesos. So, yun ang kita ng mga max contract sa PBA sa isang taon. Samantalang sa Japan, ayon sa mga report, ang average or ang isang taon na kinikita ng isang player ay nasa 25,000 US dollar or katumbas ng hindi pala ang kinikita ng isang player sa Japanese B-League sa isang buwan ay katumbas ng $25 or halos humigit kumulang 1.2 million sa isang buwan. So hindi pa dyan kasama yung mga bonuses or iba nilang income kagaya ng mga endorsement. So kung kukumputin natin yan, 1.2 million sa 1.2 million times 12 mo yan. So aabot ng humigit 14 million ang sweldo ng isang import or isang player sa Japanese B-League. So ganun kalaki yung agwat ng kikitain sa PBA na nasa 5 million lang kung max contract ka, kumpara sa 14 million na parang average
na pwedeng kitain sa Japanese B-League. So, syempre, depende pa yan sa performance. Kung syempre, katulad nila Kiefer Ravena at Ray Parks, mga veterano na yan. So, malamang sa malamang ay mas mataas pa yung kanilang kontrata or kanilang sinusweldo sa Japan B-League. So, tingin ko naman talagang ano na to, magandang choice yung ginawa ng mga player natin na maglaro sa Japan kasi kung isipin mo kung halos triple yung kikitain nila sa Japan. So, ibig sabihin ang isang taon mo na paglalaro sa PBA or ang isang taon mo na paglalaro sa Japan B-League ay katumbas na ng 3 years mo sa PBA. So talagang kung sweldo or kung yung income ang pag-uusapan, talagang good choice to para sa ating mga PBA player na or mga basketball player na naglalaro sa Japan. So dahil dito malamang ay marami pang sumunod sa yapak ng nina Kiefer Ravena at Third Ravena sa Japan B-League. So dahil nga dyan sa balitang yan ay sa gap ng sweldo sa PBA at sa Japan, ang bali-balita ay balak na ring taasan ng PBA yung salary lang ng freshman ng PBA. So from 200 tataasan nila na pwedeng ayon sa balita ay pwedeng parehas doon sa maximum salary ng mga veteran, which is 420,000. Pero sa ngayon hindi pa yan hindi pa yan final, bali-balita pa lang. So sana nga tumaas para syempre pag ganun, yung mga rookie kasi ang problema ay ang pinipili ngayon ng mga rookie, mas pinipili nila yung Japan kaysa sa PBA. Kasi pag nag-PBA sila, 200,000 a month lang, which is 2.4 million sa isang taon. Compared mo sa Japan na, for example, 14 million. So, ang laki ng agwat ng kikitain nila. Kaya kung mapapansin nyo yung mga pumasok ngayon sa Japan B-League is mga rookie sana ng PBA. Katulad ni Kobe Paras, ni Diliano, si Dwight Ramos, mga rookie yan. Sino pa ba? Dalawang yung magkapatid, si Diliano Gomez, si Javi at saka si Juan, saka si Ken Mark Carino. Yan, so yan, pati na rin si Dwight Ramos. Dwight Ramos, yan yung pambato natin sa Gilas. So malamang mataas din yung yung kontrata. So dati ang bali-balita ay nagkaroon din ng offer kay Terence Romeo at mas mataas pa yung offer sa kanya dati. Pero tinanggihan ito ni Terence Romeo. So dahil nasa San Miguel na nga siya noon. So yun lang muna ang update natin para sa araw na ito. Huwag kalimutang mag-subscribe at mag-like para updated kayo sa mga susunod nating video. So hanggang dyan lang muna. Peace!